Naman po yung mga artista dyan, na mga, lalo na yung mga laos. Pag hindi ito na transmit agad sa Senate, malamang na ito'y mag-fizzle out na. Kasi ang rule, 1/3 plus 1 ng mga congressman at congresswomen ang kailangan para maging speed up transmittal sa Senado. Ngayon, kung wala, kung isa lang ang mag-endorse, o yan, 4 lang, kagaya ng nangyayari ngayon, 4 lang yata sila mag-endorse ng congressmen. Matitenga yun sa House. Wala nang nag-a-attend Nakita ko yung may isa nakita kong footage na halos wala nang laman yung session hall. Ano ba yun? May quorum ba yun? Bakit may nagsasalita pa rin doon? Ano ba yun? Nagpa-check attendance lang sila tapos lumabas sila? Apparently, the people also want answers, di ba? Kasi, pwede ba yun? Yung halos walang tao doon, tapos how do you do business there? How does the House of Representatives do business there na parang wala namang quorum? May quorum ba? Yung ganon. Hindi mo na, ang mga tao parang they cannot trust na yung mga nangyayari sa ating kongreso ay iba ayon sa sa katungkulan nila, ayon sa sa batas. Kaya yung sinatawag nating demokrasya, malaki ang nakasalalay doon sa quality ng ating mga congressman at congresswomen at senador. Kaya yung pagpili po, seryosohin naman natin. Wag naman po yung mga artista dyan, na mga, lalo na yung mga laos, yung mga komedyante. Hindi po yan ang training nila. Hindi po yan ang bagay sa kanila. Huwag na po ninyo iboto yung mga yan. Yung mga ilang paulit-ulit na artista na wala namang performance. Ano ba yun? Sumakay lang sa kabayo, hero na. Sini lang po yun. Hindi po yung totoong buhay at hindi po yung dapat ang mga leader na binoboto natin. Dahil yung pong Senado, yun po yung humahawak at nagpapasya ng ating mga treaty with other countries. Can you imagine that? Yung papasya ng ating mga international na mga agreement, mga treaties ay mga taong binoto nyo na walang alam sa batas, walang alam sa international law, walang training sa legislation na government service, di ba? Mawalang galang lang po sa mga artista dyan, lalo na po yung mga laos na. Magpahinga na po kayo. Balik tayo dun sa pinag-uusapan natin impeachment. Kayo kasi, yan talaga kayo. Aga-aga nga napipiko na yung lola nyo. Matras na nga kayo. Kakaya kayo. No. Kayo dyan, balik tayo sa impeachment. Ano ba kuya? Impeach or not to impeach? Kaya nagkakagulo dahil impeach, ayun, rally ang Iglesia ni Cristo. Na show of force yun. Bay, kung congressman ka nga naman, na inanalo ka lang doon by 500, 300 votes sa distrito mo, nirallyhan ka ng ganyan na iglesia, bay, matakot ka nga. Oo, kita mo. Wala nga 10 nag-endorse dyan sa 4th complaint. Oo. O ngayon, ano na mangyayari ngayon? Rally na naman sa 25 may rally ang ano naman to, hindi ito mga iglesia at hindi ito pro Duterte. Pero sa January 31, ito yung anti-corruption tsaka nakafocus sa budget na rally. Ito yung malaking rally talaga.
sa January 31 sa EDSA Shrine, alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ito yung yung pagbatikos ng mamamayan sa sinasabing corrupt na budget sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Kaya ito po ay in exercise of our democratic rights and constitutional freedoms, yung mga citizenry at clergy, mga religious ay maglilid ng malaking rally sa January 31 alas 3 hanggang alas 7 ng umaga. Ay, hapon pala. Ito ng umaga, marami naman nagbibenta ng balot doon. Tingnan natin. Sa January 31. Mag-ingat po kayo. Marami pong nambubudol. Mga kababayan, anong tingin niyo dun sa rally ng Iglesia ni Cristo na Rally for Peace and Unity? Huwag ismulin ha, 1.7 something million yung estimate doon. At nakita ko doon sa post ng isang friend, from the top ng kanyang kondo, nakikita niya yung nakirali doon sa Quirino Grandstand na punong-puno. So, hindi yun fake news. At, of course, marami ding galing sa provinces kasi may mga bus na galing sa mga Pampanga, alam mo na, Bulacan. At nationwide, meron pa sa Bacolod, Cebu, mga ganun. So, hindi fake news. In Manila alone, 1.7 something million ang iglesia at kanilang allies. Remember, allies, di ba? Sino ang kanilang mga allies? Yun yung mga politiko sa, for example, Manila, di ba? Kasi ang venue Manila eh. So, andun si Mayor Lacuna, andun si Isko Moreno, yung mga allies nila. But what does it mean, no? It means that the supporters of Sara Duterte and former President Duterte, led by the Iglesia, can muster 1.7 million, no? And stay for one day. May discipline sila. But can they sustain it? We do not know. Kasi isang araw lang naman, di ba? Pero nationwide. Now, abangan natin kung sa 31 ang Clergy and Citizenry for Good Governance na rally ay makaabot ng 1 million sa EDSA Shrine. Now, ito naman, ito yung mga allies naman ng kakamping, yung mga nag-EDSA, Dilawan, yung mga middle class, at Catholic religious. Okay, Catholic religious. Now, noong EDSA 1, nakita natin na it was really a call led by, di ba, Cardinal Sin. So, nung nawala si Cardinal Sin, it was a major loss. Di ba? Ngayon, walang leader sa Catholic Church who calls for, let's say, against corruption and the reform in government, except ito, yung Clergy for Good Governance. So, ito yung what we should watch out for kasi bagong development siya. At ang labas parang magiging Clergy and Citizenry and allies. Alright, so allies. Ayun, imagine kung magsabay yan, yung mga DDS, INC, tsaka yung Clergy and Citizenry, tsaka yung iba pang groups. Now, that will be something.